Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ay ang maaksyong pelikulang The Old Guard. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita sa apat na patay na tao na nakahandusay sa sahig matapos silang tambangan ng isang hukbo ng mga sundalo. Samantala, sinalaysay ni Andy, isa sa mga namatay, na pagod na siya sa ganitong sitwasyon dahil madalas na lang itong nangyayari sa kanila. Ilang araw bago ang insidente, nasa Morocco sina Andy at ang kanyang partner na si Booker para makipagkita sa isang tao mula sa CIA. Nakita ni Andy ang isang grupo ng mga babae na kumukuha ng litrato, kaya sinabi niya sa kanila na siya na ang kukuha ng litrato at agad na binura ang kanyang mukha sa larawan dahil aksidente pala siyang nakuhanan nito sa bandang likuran, kaya niya yun ginawa at dahil gusto niya na manatiling nakatago ang kanyang pagkakakilanlan. Sa ibang eksena, sa isang silid ng hotel, nakita nila sina Joe at Nikki, ang iba pang miyembro ng grupo. Nag-usap sila tungkol sa kanilang trabaho. Ang grupo na ito ay nagtatrabaho ng palihim para sa isang confidential na mission. Ilang sandali pa ay pumunta sina Booker at Andy sa palengke para makipagkita sa kanilang susunod na kliyente, si Copley. Siya ay isang dating agent ng CIA at isang humanitarian ngayon. Gusto niyang iligtas ni Andy at ang kanyang team ang mga bata na inakay mula sa South Sudan at hulihin ang teroristang responsable sa pagkidnap sa kanila. Minsan nang nakipagtrabaho ang team ni Andy kay Copley, kaya nagtitiwala sila sa kanya, bagamat may patakaran silang hindi dapat tumanggap ng trabaho sa iisang tao ng 2 beses, tinanggap ni Andy ang deal dahil sa laki ng trabaho. Sa sumunod na eksena, pumunta ang grupo ni Andy sa South Sudan sakay ng isang helicopter. Dito ay nakasalubong nila ang ilang mga lokal na may dalang mga tubig. Napansin ni Andy na tila walang bakas ng pangamba sa kanilang mga mukha, kahit na sila ay sinasabing inatake ng mga terorista. Nang magdilim na, sinalakay nila ang base ng mga militar na responsable sa pagkidnap. Agad nilang tinambangan ang mga sundalong nagbabantay at pumasok sa silid na sinasabing kinaroroonan ng mga bata. Ngunit wala silang nakitang mga bata doon, kundi mga sapatos lamang. Naisip ni Andy na baka huli na sila, kaya gumamit sila ng flashbang para pasukin ang kabilang pinto. Ngunit tinambangan sila ng mga hukbo ng mga sundalo na nag-aabang sa kanilang pagdating. Dito ay natuklasan ng grupo na sila ay tinraidor ni Copley, pero huli na ang lahat dahil sila ay pinagbabaril na ng mga kalaban. Nang umalis na ang mga sundalo, mapapansin na ang mga sugat ng grupo ay naghihilom agad. Mabilis silang gumaling at inatake nila ang mga sundalo para tapusin ang laban. Sa ibang lugar, pinanood ni Copley ang pangyayari sa pamamagitan ng CCTV footage. Pagkatapos, ipinahayag niya na sina Andy, Booker, Joe, at Nikki ay mga immortal na may kakayahang pagalingin ang kanilang mga sarili. Nabuhay sila ng daang taon at inilaan ang kanilang buhay para sa ikabubuti ng mga taong inaapi. Ginagamit nila ang kanilang malawak na karanasan bilang mga mercenary na nagtatrabaho para sa mga misyon na nakakatulong sa mga tao. Natuklasan nila na gusto pala ni Copley na ibunyag ang kanilang sekreto sa mundo. Kaya nais nilang hanapin si Copley para pagbayarin nila sa kanyang ginawa. Samantala, sa isang lugar sa Afghanistan, tumutulong ang isang pangkat ng US Marines sa mga lokal. Isang sundalo na pinangalanan na Nile ang inutusang iligtas ang mga kababaihang inakay ng isang terorista. Pinamunuan niya ang team at sinigurado na ligtas ang mga kinidnap na babae. Nang tanungin niya kung nasaan ang terorista, isang babae ang nagturo kung nasaan ito. Binaril ni Nile at ng kanyang mga kasama ang terorista. Isang lalaki ang tinamaan sa palitan ng putok at akmang tutulungan ito ni Nile, ngunit hindi inaasahan ang ginawa ng lalaki kay Nile, dahil naglabas ito ng kutsilyo at nilaslas nito ang leeg ng sundalo. Agad tumakbo ang kasama ni Nile para tulungan siya, ngunit ang sugat ay masyadong malalim at hindi na siya nakaligtas. Sa kabilang banda, napanaginipan ng grupo ang pagpatay kay Nile, bagaman hindi pa nila siya nakita o nakilala, sabay-sabay silang nagkaroon ng parehong panaginip. Ito ay nagpapahiwatig na siya ang kapalit ng mga walang kamatayan o immortal na tao pagkatapos ng 200 taon. Dahil sa tungkulin nilang sabihin ito kay Nile, lumisan si Andy at hinanap siya habang hinanap naman ng ibang grupo si Copley. Sa ibang eksena, mapapansin na ang sugat ni Nile sa leeg ay tuluyan ang naghilom ng wala man lang marka.
nagulat ang kanyang mga kasama dahil sa kakaibang pangyayari na yun. Hindi na rin siya kinausap ng kanyang mga kaibigan at tinawag siyang freak dahil sa kakaiba nitong kalagayan. Samantala, sa London, dumalo si Copley sa isang press conference na pinangunahan ng kanyang amo na si Merrick. Si Merrick ay isang mayamang negosyante na nais i-promote ang kanyang kumpanya, ang Merrick Pharmaceuticals. Ipinapanood ni Copley kay Merrick ang footage ni Andy at ng kanyang grupo, na nagpapakita kung gaano sila kabilis gumaling mula sa mga pinsala na walang tulong ng medisina. Naintriga naman si Merrick at nais niya ng pisikal na patunay para sa kanyang mga eksperimento. Naisip niya na hulihin ang grupo ni Andy upang gamitin sila sa eksperimento at makagawa ng isang gamot na magbibigay ng walang kamatayan sa mga tao. Ang pangunahing layunin niya ay kumita ng malaking pera mula sa kakayahan ng grupo. Samantala, sa Marine Base, sinabihan si Niall na ipapadala siya sa Germany para sa mga pagsusulit upang malaman ang higit pa tungkol sa kanyang kakayahan sa pagpapagaling. Mahuhuli na sana siya ng ilang mga sundalo ngunit dumating si Andy at pinabagsak sila bago nila makuha si Niall. Sinubukan ni Niall na tumakas kaya binaril siya ni Andy sa ulo. Nang magkamalay siya, nalaman niya na siya ay tunay ngang immortal. Sinakay siya ni Andy sa kotse at nangako ito na sasabihin sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang kapangyarihan. Ilang sandali pa ay dumating na sila sa isang airbase kung saan isang piloto ang magdadala sa kanila sa France. Habang lumilipad, nalaman ni Niall ang tungkol sa grupo ng mga walang kamatayang tao na katulad niya. Pagkatapos ng ilang sandali, natulog si Andy ngunit paggising niya, nakita niya na nakatali ang kanyang mga braso. Tinutukan ni Niall ng baril ang piloto at pinakiusapan na maglanding agad ang eroplano, upang mapigilan siya. Binaril ni Andy ang piloto at sinabihan si Niall na palayain siya upang siya ang magpalipad ng eroplano. Nagsisimula ng bumagsak ang eroplano at ilang segundo na lang bago ito tuluyang bumagsak. Kailangan ng palayain ni Niall si Andy upang siya ang magpalipad nito, ngunit pagkatapos niyang palayain si Andy, nalaman ni Niall na nagpapanggap lamang na patay ang piloto upang mapakawalan niya si Andy. Nagkaroon ng pag-aaway si Andy at si Niall, ngunit dahil sa kanyang karanasan sa maraming siglo, madali niyang napabagsak si Niall. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating sila sa France at nakilala nila ang iba pang mga kasapi ng grupo. Nag-dinner ang mga immortals ng sabay-sabay sa unang pagkakataon. Ikinwento ng grupo kay Niall kung paano sila nabuhay sa mga makasaysayang pangyayari sa mundo. Inihayag din nila na may mga pagkakataon na ang kanilang kapangyarihan ay hindi gumagana. Nangyari ito noong namatay ang isa sa kanilang mga kaibigan nang matapos hindi gumaling ang kanyang mga sugat. Pagsapit ng gabi, nagising si Niall na pawis dahil sa isang bangungot. Nang itanong kung ano ang kanyang nakita, ibinunyag niya na nakita niya ang isang babae na nakakulong sa isang bakal na kabaong. Nagulat ang lahat dahil kilala nila ang babae na iyon. Sinabi ni Booker na siya ang kanilang kasamahan na pinangalanan na Queen, isa sa mga naunang immortal. Magkaibigan sila ni Andy hanggang sa sila ay mahuli dahil sa kanilang natatanging kakayahan. Nangyari ito noong unang bahagi ng modernong panahon kaya sila ay itinuring na mangkukulam at pinarusahan ng mga tao. Ngunit kahit anong parusa ang ipinataw sa kanila, ay hindi sila namamatay, kaya si Queen ay inilagay sa isang bakal na kabaong at itinapon sa dagat, kung saan siya ay nakulong sa nakalipas na 500 taon. Siya ay nasa malalim na karagatan, malayo sa sibilisasyon ng tao, kung saan hindi siya mahanap kahit ng mga immortal. Sa ganitong sitwasyon ay nabubuhay siya at nalulunod muli ng bilyong-bilyong beses. Pagkatapos marinig ang kwento, lumabas sina Andy at Niall mula sa bahay. Kasabay nito, inatake ng mga taong ipinadala ni Merritt ang kanilang hideout. Sa sandaling yun, nasabugan si Booker ng granada na nagresulta sa mas matagal nitong paggaling. Samantala sa labas, pinatay ni Andy ang ilang mga lalaki bago sila tumakas kasama si Niall at Booker, ngunit nahuli sina Joe at Nikki at dinala kay Merrick at Copley. Habang nasa biyahe si Nikki ay hindi pa rin ito nagkakaroon ng malay at hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng paggaling. Nag-aalala si Joe sa kanyang kaibigan habang pinagtatawanan naman siya ng mga sundalo. Tinanong sila kung sila ba ay magkasintahan. Sinagot ni Joe na sila ay higit pa sa magkasintahan. Ilang sandali pa ay nabuhay muli si Nikki at naghalikan ang dalawa.
Matapos ng ilang sandali, sila ay inilipat sa isang eroplano at dinala sa isang research center. Lubos na natuwa si Merrick dahil sa wakas ay nakuha niya ang mga data ng test para sa kanyang mga eksperimento, upang masiguradong sila ay tunay na immortal. Paulit-ulit niyang sinaksak si Joe. Matapos ng ilang segundo, gumaling ang sugat ng lalaki at nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan, kaya naman na-excite ng husto si Merrick para sila ay pag-eksperimentuhan. Sa ibang lugar, dumating si Andy, Niall, at Booker sa isang tagong kuweba na pag-aari ni Andy. Habang nagpapahinga sila, napagtanto ni Andy na hindi pa naghihilom ang sugat niya na kanyang natamo mula sa laban kanina. Ito ay nangangahulugan na malapit na siyang mamatay at humihina na ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi niya ito sinabi sa grupo. Samantala, makikitang kinukuha ng mga doktor sa laboratorio ang dugo at tisyo ng DNA nina Joe at Nikki. Dahil nakuha na nila ang lahat ng kailangan para sa eksperimento, hiniling ni Copley kay Merrick na palayain na ang mga immortal. Gayunpaman, pagkatapos makita na ang kanyang pangarap ay maaaring magkatotoo, hindi pumayag si Merrick sa kahilingan ni Copley. Tumanggi siyang palayain sila, na ipinahayag na sila ay nasa ilalim na ng kanyang otoridad. Hindi nagustuhan ni Copley ang ideya, ngunit wala siya sa posisyon na makipagtalo sa isang taong katulad ni Merrick. Kinabukasan, makikita sina Andy at Niall na nag-uusap habang hinihintay si Booker para sa kanilang misyon. Ipinakita ni Niall ang larawan ng pamilya nito. Siya na lang ang tanging immortal na may pamilya, kung saan ang kanyang ina at kapatid na lalaki ang buhay niya. At matapos ma-realize na kailangan niyang mabuhay nang wala sila, ayaw na ni Niall na maging bahagi ng mga immortal, umatras siya mula sa misyon, at ipinaliwanag niya na ayaw niya ring pumatay ng tao, at naunawaan naman ito ni Andy. Maya-maya ay dumating si Booker kung saan kinuha nito ang mga sandata sa trunk ng sasakyan at iniabot kay Andy ang isang pistol, sabay sinabi niya sa kanila na humanda na sila sa paglusob. Bago pa man sumunod si Andy kay Booker, pinayuhan niya si Niall na umalis na at gamitin nito ang kotse at iniabot din nito ang pistol na hawak niya bilang kanyang proteksyon. Matapos ang ilang oras na pagmamaneho, bumaba siya sa sasakyan upang ayusin ang kanyang mga kagamitan. Dito napansin niya ang magasin ng kanyang baril na hindi loaded. Dito ay na-realize niya na ang hawak niyang pistol ay ang baril na ibinigay ni Booker kay Andy kanina, kung saan pinaghihinalaan niya si Booker ay malamang nakasabwat ni Merrick, kaya mabilis siyang bumalik upang tulungan si Andy. Samantala, natagpuan nina Andy at Booker si Copley. Nang babarilan na ni Andy si Copley, ay binaril naman siya ni Booker sa likod. Habang tinatalian niya si Andy ay sinabi niya dito na pagod na siya sa walang kamatayang buhay at alam niyang makakagawa si Merrick ng paraan para sila ay mamatay na. Kung kaya nakipagtulungan siya dito, hindi masama ang kanyang intensyon, ngunit hindi niya alam na malapit nang mamatay si Andy dahil sa kanya dahil hindi niya alam na hindi na naghihilom ang sugat ni Andy. Sa huli ay napansin din ito ni Booker, kung saan nagsimula itong mag-alala kay Andy. Dumating si Merrick at ang kanyang mga tauhan sa lugar at dinala si Andy. Sinubukan ni Booker na pigilan sila matapos mapansin na hindi gumagaling si Andy. Gayunpaman, pinatulog siya ni Merrick. Nang magkaroon ng pagkakataon, tumanggi na si Copley sa nais mangyari ni Merrick. Ngunit siya rin ay pinatulog. Dinala nila si Booker at Andy kasama sina Joe at Nikki sa laboratorio. Matapos malaman ni Joe at Nikki ang pagtatraidor ni Booker, sila rin ay nagalit sa kanya. Samantala, sumunod si Niall sa lugar kung saan ang inabutan na lang nito ay si Copley. Hindi naman ito nag-atubili na sabihin kung saan matatagpuan ang iba at handang tumulong sa kanya upang iligtas sila. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching, maraming salamat! Makalipas ang sandali, sila'y palihim na nakarating sa research building ni Merrick. Ninais ni Copley na tulungan siyang lumusab sa mga kalaban ngunit hindi siya pinayagan ni Niall dahil isa lamang siyang mortal na maaaring mamatay. Ilang sandali pa ay nakita ni Niall si Merrick, ngunit hindi niya agad ito nahuli dahil dumating ang mga tauhan nito kaya't nakatakas pa si Merrick. Nang pinagbabaril siya ng mga tauhan ni Merrick, siya ay tumakbo patungo sa silid kung saan nakahiga sina Andy at ang iba pa. Ibinigay niya kay Andy ang isang baril, at determinadong iligtas ang lahat. Sumama rin si Booker sa kanila, bagamat may pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Matapos silang mapalaya, lumabas ang grupo at pinatay ang lahat ng tauhan ni Merrick. Sinigurado rin nila na hindi masasaktan si Andy sa labanan.
Natagpuan naman ni Merrick ang espesyal na palakol ni Andy, at nagpasya siyang gamitin ito bilang kanyang sandata. Samantala, ginamit naman ni Andy ang palakol na nakita niya sa emergency exit upang patayin ang mas maraming tauhan at pinuntahan niya si Merrick. Sa huli, nagharap sina Niall at Andy at si Merrick, binaril ni Merrick si Niall, ngunit pinatay naman siya ni Andy gamit ang kanyang palakol bago pa niya mabaril si Andy. Itinulak siya ni Niall palabas ng bintana at pareho silang bumagsak sa isang kotse, na naging sanhi ng kamatayan ni Merrick, habang si Niall ay gumaling dahil sa kanyang kapangyarihan. Sa huli ay sabay-sabay na umalis ang team at tuluyang gumaling ang mga sugat ni Andy, habang si Booker ay ipinatapon bilang parusa sa kanyang pagtatraidor, tinanggap niya ang kanyang pagkakamali at nagpaalam sa kanila. Samantala, nagkasundo ang iba sa grupo na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan kay Copley upang tulungan silang mapanatili ang pagtatago ng kanilang pagkakakilanlan. Sa huling eksena, makikita si Booker na malungkot at bumalik sa kanyang apartment sa Paris. Siya ay lubos na nagulat nang makita niyang naghihintay si Queen sa kanya na sa wakas ay nakatakas mula sa karagatan. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.